Mga kaabante, ngayong taon po ay nakatanggap ang Department of Education ng record na 65 billion pesos para ho naman sa pagtatayo ng halos sa 20,000 bagong silid-aralan. Sa unang tingin, tila napakalaking hakbang ito tungo sa pagresolba ng matagal ng problema na sa kakulangan ho ng classroom. Kasama pa ang mahigit sa 7.7 billion pesos para ho naman sa pagkumpuni ng mga nasirang silid-paaralan. Kung tutusin, ito ang pinakamalaking bahagi ng kabuang 1.15 trillion budget sa edukasyon. Isang patunay na seryoso ang pamahalaan sa pagtutok sa sektor ho na ito. Ngunit ang tanong, sapat ho ba ito? Ayon sa datos, meron ng 148,000 classroom backlog ang bansa. Ibig sabihin, kahit matapos ang target na 25,000 na mga silid-aralan, malayo pa rin sa tunay na pangangailangan. Dagdag pa rito, sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang mabagal na implementasyon ng mga proyekto. Maraming target na gusali ang hindi natatapos dahil sa problema sa bidding, kontrata at hindi tugmang pondo. Kaya't hindi lang pera ang usapin dito, kundi ang kakayahan ng mga ahensya na maisakatuparan ng kanilang mga plano. Kung tutusin, ayon nga sa EDCOM2, kailangan ng hindi bababa sa 105 billion pesos kada taon upang makasabay sa lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Kung hindi mapapabilis ang proseso, aabutin ng mahigit 2 dekada o 20 taon bago tuluyang mabura ang backlog. Kaya't hamon sa pamahalaan na tiyakin ang record na pondo ay hindi mauwi sa record ng pagkakaantala. Ang tunay sukatan ng tagumpay ay hindi lang kung gaano kalaki ang budget o parang sa agrikultura, kundi kung gaano karaming bata ang makakapasok ng maayos at ligtas na silid-aralan. Ang edukasyon ay pundasyon ng kinabukasan. Kung nais natin magkaroon ng mas maliwanag na bukas para po sa ating mga kabataan, hindi sapat ang malaking pondo. Kailangan ng mabilis, tapat at mahusay na pagpapatupad. Sa huli nga po ang tanong sapat ba ang 65 billion pesos? Ay masasagot lamang kung makikita natin ang mga bagong silid-aralan na nakatayo, handang magbigay ng kaalaman at magbukas ng pag-asa para ho naman sa bawat batang Pilipino. Editorial ni Benji Alejandro. Good morning! Antabayanan po naman